Hi guys! Welcome to my YouTube channel. In this vlog, ituturo ko sa inyo paano ba mag-add ng biller sa ating BPI application para every time may babayaran ka, mabilis na. Hindi mo na kailangan i-add ulit. Kumbaga i-add natin ito sa ating favorites sa biller. Okay? So, ang i-add ko ay ang Sun Life insurance. So, kasi magbabayad ako sa Sun Life insurance ko. So, para sa susunod, pag magbabayad ako, hindi ko na kailangan i-add ulit. So, nasa favorites ko na. So, ang gagawin mo lang guys, punta muna tayo sa ating BPI application na naka-installed sa ating cellphone. Yan. So, ito guys, ang aking BPI application. So, ang gawin mo lang is, yun nga, puntahan natin yung BPI application. Click mo yan. Then, magla-login tayo with biometrics kasi ang ginagamit ko, hindi password. So, yan. Pag nakapasok na ako, guys, pupuntahan ko itong gawing, puntahan ko ito sa baba, ito may more. Puntahan mo itong more. Yan. Click mo yan. Pag naklik mo na yan, puntahan mo itong general settings. Click mo yan. So, then, punta ka sa baba. Browse mo. Manage favorites. Iyan mo itong manage favorites. So, ang gagawin mo, mag-a-add tayo ng add new favorites. Click mo yan. Then, dito, pindutin mo itong select type of favorites. So, lalabas dyan, may mga pagpipilian ka, billers, e-wallet, yan. So, ako, billers ang idadagdag ko kasi nga magdadagdag ako ng biller o yung pagbabayaran ko. So, ito na nga, na-i-add ko na siya. Then, dito naman, i-click mo to para mag-select ka ng biller. Ayan. So, dito, mag-search ka na kung sino yung biller. Ito, halimbawa. Ito kasi yung i-add ko, si Sun Life. Ayan. So, ito yung i-add ko to si Sun Life. So, ang gagawin ko lang guys, i-click ko lang siya. Then, ilalagay mo syempre yung reference number nung pagbabayaran mo para every time magbabayad ka, hindi mo na kailangan i-input. Kasi nandun na siya, magiging additional biller mo na siya. So, dito input ko na yung biller. Or yung, yung policy number. Kasi yun yung kailangan nila para ma-post yung bayad natin. Or reference number. Yung reference number na ilalagay natin is yung policy number. Okay? Kung sa Sun Life of Canada Philippines Inc. yun yung gagamitin mong biller, yun ang idadagdag mo, policy number. Pero kung sa other company, depende kung anong hinihingi nilang reference. So, ito guys, nilagay ko na nga yung policy number. Then, click ko na itong ititik na natin tong continue. So, ito nga, parang sinasabi niya lang, are these details correct? So, billers. Ito nga, biller ko, Sun Life of Canada, and the reference number is the policy number. So, i-ensure lang natin guys na tama yung information na ilalagay natin para hindi tayo magka-problema sa ating payments. Okay? Then, pag okay naman ang lahat ng details, click mo na tong confirm. Confirm. So, magbibigay siya ng one-time PIN. So, sabi dito, i-send ito dun sa register mong cellphone. So, say yes, send me the code. Yan. So, intay lang natin guys yung PIN number. So, ayan nga, ayan o, dumating na. So, kinapid ko lang. So, ipipaste ko na dito. Yan. So, confirm. Yan. So, verified na siya guys. So, ito, favorite added successfully. So, every time magbabayad ako sa sa mga bills ko, automatic, makikita ko na siya. So, paano natin malalaman? So, tingnan natin. Back to manage favorite. So, halimbawa, magbabayad ako. So, ito, di ba? Pag magbabayad ka kasi, ito, pipindutin mo. Pay
Yan, ito, pay. Tapos, pindutin mo tong bills. Pindutin ko tong bills. O. Pay from. Pag pay from, ito, ititik mo to. Pay to ito. So, kung pay from, titik ko muna to. Saan ba galing yung payment? So, ito, kung may marami kang accounts, click mo dyan. Then, ang pay to, yan, makikita ko na dito yung sa Sunlight. So, search biller. Ito, makikita ko na yung nilagay ko kanina. So, ito nga, ito nandito na siya. Nakikita ko na siya. Ayan. Kasi marami akong Sunlight account. So, pwede ko namang i-input na dito pwede ko rin i-input dito guys yung reference number or policy number. Kung marami, kagaya sa case ko, marami akong policy. So, pwede ko dito i-type. Yan. So, yan, makita ko na. So, nandito na siya, na-add na siya. So, ganun lang guys, kadali. Tapos, lalagay ko lang amount. Yan, ang pagbabayad ko. Tapos, yun, mabilis na siyang gamitin. Every time magbabayad ka on a monthly basis, no need to input the details kasi automatic. Nandiyan na siya sa iyong BPI online banking. So, ganun lang kadali guys. I hope nakatulong ako sa inyo. God bless you. Take care.